po yung activity na gagawin natin sa Photoshop, okay? So, meron tayong 4. 1, 2, 3, 4. Okay? So, pagka pinindot nyo po ito, yung unang tool sa gamitin nyo is Marquee Tool. So, yung Marquee Tool is selecting area na pwede mong i-cut. Okay? Then, yung Move Tool. Palagi tayong gagamit ng Move Tool. Then, yung next activity naman, Shape Tool. Ito, gagawa ka lang ng shape ng 5 uri na shape na iba't ibang klase. Ha? Ibig sabihin, different type of shape na lalagyan mo na different type of background, then clipping mask natin. Ipapasok natin yung background doon sa shape. Okay? Then, pinakamadali, text type tool. Mag-type ka lang dyan ng family name nyo. Ibahin mo yung font style, ibahin mo yung colors, or anything you want to edit it. And then, pen tool. Ito na yung isa sa mahirap. Kasi bawal kayo dito mag-magic tool. Kapag ka nag-magic tool kayo, malalaman at malalaman ko. Kasi, yung dulo yung edge nung orange na to, yan. So, pagka magic tool kasi ang gamit nyo, para siyang nagdadas. Hindi siya clear. Unlike kapag ito, tulad ito, pen tool ang gamit. Kita nyo, clear. No? So, yun yung pinagkaiba. Kaya nalalaman ko kapag magic tool ang gamit or pen tool. Tandaan, hindi kami ang niloloko nyo, sarili nyo. Okay? So, ito yung PSD file natin. Click nyo lang to and then lalabas yung mga activity na gagawin nyo sa Photoshop natin. Okay? So, download natin to. So, download. So, ito yung activity number 1 natin. So, sa activity number 1 natin, Marquee Tool daw yung gagamitin natin. Marquee Tool and then Move Tool. So, Marquee Selection. So, yung sabihin, yung Marquee Tool, nagse-select siya ng area. We can select some area na gusto natin i-Marquee Tool or i-move. Okay? Or burahin, tanggalin. Okay? So, sabi dito sa image number 1, select and move the paste in the box. So, ibig sabihin, yung paste ng girl, ililipat natin sa white box. Dito naman sa image number 2, select and copy-paste the paste in the box. Ibig sabihin, ika-copy-paste natin or ika-copy tapos ipipaste natin yung paste ng girl dito sa may box. Okay? Gets? Magkaiba yun move sa copy-paste. Ibig sabihin ng copy-paste, magdadalawa yung mukha ng babae. Okay? So, ito yung move tool natin. Ito yung Marquee tool under the move tool. So, right-click nyo lang, lalabas yung iba't ibang klase ng shape na pwede nyo gamitin sa Marquee tool. Okay? So, kuyari yan. And then, select natin yung face nung girl. Mas malinis, mas maganda. Okay? And then, move. Nakita nyo, bawal. Bakit kaya bawal? Okay. Kaya siya bawal kasi wala tayo sa layer nung image number 1. So, kapag minove ko yan, since nilipat ko na yung layer ko dito sa image number 1, and then minove tool ko siya, makikita nyo, aalis na yung face ng girl. Pero nasa ilalim. Bakit kaya nasa ilalim? Okay. Hindi pa kasi natin nililipat yung layer ng image number 1 sa taas. So, dapat yung box pumailalim dun sa image number 1 para ma-move natin siya. And then, pagka ganyan naman din, nakita nyo, hindi siya pwedeng ma-move yung face kapag wala tayo sa layer. Pero kapag nasa layer tayo or sa image number 1 tayo, kung gusto yung ilipat yung face, pwede. Gets? Okay. Next. Para maalis naman yung tracing line na yan, Control D. Okay, Control D. Tandaan na. Next naman, Marquee tool tayo ulit. Tapos, copy-paste daw natin yung face nung girl.
Okay. Paano natin i-copy-paste? So, kamukha lang sa mga ginagawa natin. Control Control-C, J. pero ayaw pa rin. Kasi, wala tayo sa layer. So, Control-C, Control-C, then Control-V. Nakita nyo, parang umangat yung face ng girl. Ibig sabihin yan, guys, dalawa na yung mukha ng babae. Tapos, napansin nyo din, nag-add ng layer kasi nag-copy-paste tayo. And then, dapat tong layer na to, umibabaw uli dun sa layer nitong box natin. Okay? So, para umangat siya. Gets? So, etong marquee tool natin, hanggat naka-marquee tool kayo, hindi nyo mamumove yung face nung girl or nung mga object na gusto nyo i-move. Kasi, naka-marquee tool kayo, hindi naman move tool. So, pagka nilipat nyo yan, doon nyo palang mamumove yung mga object na gusto nyo i-move. And then, take down notes din, na kapag na-settle nyo na yung place ng image, kahit na anong gawin nyo, hindi nyo na siya mamumove ng siya lang. Okay? Gets? May tanong. Next, activity number 2. Ma'am, after ba nito, ma'am, isi-save? So, activity number 2 tayo. Wait lang. Save ko lang to. So, activity number 2 naman natin, gumawa daw kayo ng 5 klase ng shape. So, asan ba dito yung shape? Ang shape po ay nandito sa may baba. Yan, sa under nung arrow. So, text type tool, arrow. Itong arrow na yan. Tapos, shape na. Right click ulit para lumitaw or lumabas. Tapos, lalabas na dito yung iba't ibang klase ng shape. So, gagawa ako ng shape. Yan. Yari, gagawa na ako ng shape, no? So, dapat dito, naka-shape yan. Tapos dito, dapat, it's either white or any color you want. Pwede naman. Okay? And then, after nun, guys, since naka-shape tool pa kayo, hindi kayo pwedeng gumalaw ng gumalaw. Kasi kapag ka nag-type ka dyan ng nag-type, dumadami lang yung shape na ginagalaw mo. Okay? Nagigets? So, kapag ka naka-shape tool kayo, make sure na mag-move tool kayo agad para mamumove nyo yung object na gusto nyong i-move. And then, kukuha daw tayo ng background from Google. Kunyari ito. Paste natin. So, ito na yung background natin. Dapat tong background na to, nakaibabaw doon sa may shape. Makinig ha? Nakaibabaw doon sa may shape natin. And then, punta tayo dito sa may layer, right-click, and then hanapin nyo yung create clipping mask. Nakita nyo, pumasok yung background doon sa may shape. So, ganun yung activity number 2 natin. Tandaan, 5 shape yung gagawin ninyo. So, kunyari ito. 5 shape yan ha. Hindi pwedeng isa lang. And then, para ma-reshape nyo siya, ma-resize nyo siya, Control-T. Okay? Control-T para lumiit or lumaki. Depende sa trip nyo. So, background ulit. Patong natin ulit. Tapos, right-click dito sa may layer, create clipping mask. So, ayan yung shape natin. Para lumiit yung ating background. Yan. So, maliwanag. Okay yun ang activity number 2. So, activity number 3 naman po natin. Ganito naman ang ating gagawin. So, activity number 3 naman po natin, text type tool. So, ito yung text type tool, yung T na malaki dito. Click lang natin yan. And then, mag-click tayo dito sa area dito. And then, lagay natin yung ating family name. So, nasa atin kung i-bold ba natin, anong size ba yung font, or design, naka-center ba yan, naka-art ba yan, or papalitan nyo ba ng kulay, naka-3D, kayo na pong bahala. So, ganun yung trabaho ng text type
tool. So again, kapag ka naka-text type tool, hindi din po kayo pwedeng mag-click ng mag-click kasi tingnan nyo, wala namang nangyayari kapag ka nagte-text type tool kayo. So dapat naka-move tool po kayo. Okay? Activity number 4 naman, pen tool. So ito po yung sa may pen tool, itong parang plais, no? So click lang natin to and then select pen tool and then select po natin yung area. So para ma-bend po na ganyan, natin ng ganyan, pagka ganyan na po yung natin, yung pen tool natin, alt nyo po and then click natin yung gitna para maputol and then release natin yung alt and then pwede tayo uling mag-select ng another area and then alt uli. So hanggang makuha po natin yung dalawang orange. Okay? Ayan. So, limited lang din po yung paggamit nyo ng, kung ano dito ha, Control-C. Yung Control-C natin or yung parang ibabak natin yung mga gawa natin, no? So, yan yung pen tool. Mas perfect, mas maganda ha. So, ito sample lang naman to. Kaya so, yan. Pagka na-pen tool na po natin, select nyo po yung sa may selection dito. Ayan. And then, okay natin. Kapag in-okay natin, punta tayo dito sa may layer. Nakita nyo, nag-tracing line na siya. Pagpunta tayo sa layer, Control-J. Nakita nyo, nag-add uli ng layer. And then, close natin to. Makikita nyo yung sinelect lang natin na pen tool. Hindi siya ganun kalinis kasi sample lang naman siya. And then, make sure din guys na yung dito sa may settings nyo is nakapat. Pag kasi naka-shape yan, hindi siya mape-pen tool. Okay? So, dapat dito nakapat po. Okay? May tanong? May tanong? For example, nangyari nyo na po yung 8 or 7 nating activity. Kaya 7 yan, kasi gagawa pa po kayo ng mock-up. No? So, ito, mga mock-up files naman po natin yung gagawin nyo after no activity natin sa pen tool. So, 3 mock-up yan, may mga files naman pong nakabigay. So, hindi kayo mahirapan na gumawa. Okay? Pag nangyari nyo na po yung mga activity natin, ang gagawin nyo naman po ay i-screenshot nyo po yung mga activity nyo. Yan, screenshot natin ha. Tapos, punta tayo dito sa may inyong TIT account. Punta kayo CPM. Hanapin nyo yung GA demo. And then, click nyo yung basic day 1. Tapos, hahanapin nyo po dito yung pangalan nyo. So, ako, pangalan ko lang yung nakalagay dito. Click natin itong pangalan ko. And then, hanapin nyo po yung activity na in-screenshot nyo. Hanapin nyo. And then, click nyo po yung choose file. Tapos, punta kayo dito sa my desktop. Kasi sa my desktop siya nakasave. Ayan. And then, upload. So, ganun po yung pagpasa ng activity. Ngayon, ma'am, nagkamali po ako ng pinasa na activity. Ang gagawin nyo po, kailangan nyo pong mag-chat sa group chat natin na ma'am, paibura po yung activity ganito sa ganitong day para po mabura ko. Kasi ako lang po yung may access na magbura ng mga activity na in-upload nyo. Para po maiwasan natin nung parang, ma'am, binura po kasi ni ganito yung activity ko. Hindi ko po alam kung sino nagbura ng activity ko. Nagpasa naman po ako. So, kaya ako lang po yung may access na magbura ng mga activity ninyo. Okay? May tanong pa po? May Yes naman po. So, ang deadline po nito ay until tomorrow. Pero, maganda, mas matapos natin ng mas maaga. Okay? Okay So, po. yun lang po. Again, may mock-up pa po na gagawin after ng mga 4 activities sa may Photoshop. So, bali 7 activity po yung gagawin nyo ngayon day. So, next day po, Thursday, 8 a.m. po uli yung ating training. Okay? Okay po, So, ma'am. kung yun lang po, and thank you so much po sa pag-attend. Isasend ko po yung ni-record kong